Hello mga bata, magandang umaga. Ako ang inyong guro, si Ginang Kayla. So ngayon, bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Amen. So ngayon, manatili tayo sa pagtayo dahil meron akong inihandang energizer para tayong lahat ay sumigla. So maaari bang pangunahan ng isa ninyong kaklase? Salamat. So ngayon, na-energize ba ang lahat? Kung ganon, tayo ay magpapatuloy sa ating pagsisimula ng ating klase. Maaari ko bang tanungin ng inyong classroom secretary if meron bang lumiban sa ating klase? If wala, maaari nating bigyan ng maraming bagsak ang ating mga sarili dahil tayo ay naririto sa ating paaralan. So ngayon, sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong umaga, kahapon ay binasa natin ang kwentong pinamagatang Ang Aking Malaking Pamilya. So meron akong mga katanungan at sana masagot ninyo kung kayo ay totoong nakinig at meron kayong natutunan talaga sa inyong nakaraang talakayin. So una, sino ang pangunahing tauhan sa kwentong ating binasa? Magaling! Sila ang tauhan sa ating kwentong binasa kahapon. Pangalawa, sino-sino ang kanyang mga kasama sa loob ng kanyang tahanan? Very good! Kayo ay magaling talaga. Pangatlo, bakit masaya ang ating pangunahing tauhan sa pagkakaroon ng malaking pamilya sa wakas ng kwento? Very good! So, dahil dyan, nakikita ko na kayo ay talagang nakinig at meron kayong natutuhan sa ating aralin kahapon. So, ngayon, meron akong babasahing layunin para sa ating bagong talakayin. So, ito ang ating layunin. Nakakapagbahagi ng masasayang karanasan kasama ang pamilya sa pamamagitan ng pagkukwento. Naintindihan niyo ba yon mga bata? So ngayon, sa ating pagpapatuloy ng ating aralin, meron ako ditong larawan. Larawan ng isang pamilya. So, meron ako mga katanungan nito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ito ay ang larawan ng isang pamilya na nasa parke. Pangalawa, sino-sino ang nasa larawan? Okay, ang mga nasa larawan ay ang isang nanay, isang tatay, isang lalaking anak, at ang isang babaeng anak. So ngayon, ano ang kanilang ginagawa? So kakasabi ko lang kanina na sila ay nasa parke. Masasabi mo ba na sila ay masayang pamilya? Bakit? Masasabi ba na sila ay masayang pamilya? Bakit oo at bakit hindi? So, alam ko na maaari na ang iba sa inyo dito ay masabi itong masayang pamilya dahil nagbaband sila kasama ang bawat isa at nagkakaroon sila ng oras para magsamang lahat. Okay? Naintindihan ba yun mga bata? At meron pang last o panghuling katanungan. Base dito sa larawang ito, mayroon ka rin bang karanasang katulad dito? Ano ang mga masasayang ginagawa mo kasama ang iyong pamilya? At maaring isulat nyo yan sa ating pisara. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng karanasan ng bawat mag-aaral sa kanilang mga pamilya. So, ngayong class, ipapaliwanag ko at ipapaintindi ko sa inyo na ang bawat pamilya na ating nakakasalumuha o ating kasama ay may iba't ibang uri ng karanasan sa pagbabanding at pagsasama. Meron ibang pamilya na kompleto, merong nanay, merong tatay, merong kapatid, merong kuya, merong ate, merong bunso. Meron din yung pamilya na wala lang nanay, iba wala rin tatay, o ang iba is wala ring mga kapatid. So, tayo ay maging considerate to understand yung
pagkakaiba-iba ng karanasan ng ating mga kaklase, ating mga kamag-anak, dahil hindi rin natin alam kung ano ang totoong karanasan nila. Kasi hindi naman lahat nakakapag-picnic, hindi naman lahat nakakapunta sa mall, hindi naman lahat nakaka-celebrate ng ganito o ganyan. So, naintindihan ba yon mga bata? So, ngayon, meron akong ipapakitang mga larawan o litrato ng mga masasayang pagsasama o banding ng bawat pamilya. So, una, ito. So, ano ito? Ito ay isa ring uri ng pagsasama o masayang banding ng isang pamilya. Tama? Next is ito. Kasunod ay ito. Ito din. At ito pa. Nakikita niyo ba yan? At ito. At ito. So, mga bata, sa naipakita ko mga larawan o litrato, meron bang magkakatulad nito na mga banding o selebrasyon o may mga pagsasama ba dito na magkakatulad sa mga banding ninyo ng iyong mga pamilya? Kung ganon, ay yan ay mabuti. So, mga naipapakita ko o naipakita ko mga larawan, ano-ano ang mga ito? Okay, ito ay ang mga Pasko, kaarawan or birthday, dagat, pagbabanding sa dagat, pagsimba po sa simbahan, pagpapasyal, pagsabay kumain sa hapagkainan, at pagse-celebrate ng bagong taon. So, naintindihan ba yon? Very good! So, ngayon mga bata, gamit ang inyong mga notebook or mga kwaderno, gumuhit kayo ng larawan na nagpapakita ng karanasan o masasayang karanasan kasama ang inyong mga pamilya. At pagkatapos niyan, meron 5 o kahit 3 mag-aaral na magpe-present dito sa harapan at sasabihin kung ano yung kanilang iginuhit or ano yung kanilang drawing, at maaari rin itong i-share sa atin sa pamamagitan ng pagkukwento. Naintindihan ba yon mga bata? Okay, very good. So ngayon, maaari na kayong magsimula at bibigyan ko kayo ng 30 minutes to draw. So ngayon, dahil nagpresenta na at natapos na tayo sa pagbabahagi or pagkukwento ng ating mga na-i-drawing kanina, bukas ay para sa ating takdang aralin, magdala kayo ng luwad or clay para sa ating susunod na lesson for tomorrow. Naintindihan ba? Okay, very good. So ngayon, let's call it a day. Paalam mga bata at magkikita naman tayo bukas. Ako ang inyong guro, Ginang Kayla, at hanggang sa muli, paalam!